Hi, kamusta kayo? Maganda pag-usapan natin ngayon. Ito'y patungkol sa tradisyon at sola scriptura. Ano ba ang paniniwala ng mga unang Kristiyano o ng mga church fathers noong first century hanggang second, third, fourth century? No, first 100 years to 300, 400 years ng Christianity. Ano ba ang paniwala nila sa tradisyon at sa sola scriptura? Pag sinabi mong sola scriptura, ay sola alone, scriptura is scripture alone o Bible alone. Ibig sabihin, ang aral, ang teaching ay magmumula lamang sa Bible natin kukunin o sa salita lamang ng Diyos natin kukunin o sa scripture. Kasi pag sinabi mong scripture, ang ibig sabihin to, the Word of God. The Word of God, the scripture, is the written Word of God. So, pag Word of God alone, yun ang ibig sabihin. Tradisyon, dalawa to. At tradisyon muna tayo. Pag sinabi mong tradisyon, may sinabi si Pablo sa 2 Thessalonians 2:15. Sabi niya, mga kapatid, sabi doon ay, I hold on to the teachings and tradition na narinig nyo sa amin, no? Na natanggap nyo sa amin, either by sa pangangaral, spoken word, or by our letters. So, yung tradition, ang ibig sabihin kasi ng tradition, aral eh. Okay, yung tradition, dahil unang panahon, habang sila nangangaral, tradition, oral, public proclamation of the teaching of the Word of God. Isinulat by letters. So, sabi nila, manatili kayo, no? Hold on to the traditions. Ngayon, papansin nyo, traditions or letters coming from us, ibig sabihin, pag sinabi mo tradition, dapat from the apostles. Kasi hindi pwedeng tradition na nagmula sa relihiyon, pasa-pasa sa henerasyon, next generation, iba na ng tradition. So, pabago-bago. Hindi po yun ang konteksto ng 2 Thessalonians 2:15. Sabi niya, by word or by letter from us, from the apostles. So, in other words, pag sinabi natin tradition, ito'y dapat nagmula sa mga apostol. Aral o paniniwala o tingnan natin anong aral ba ng mga apostol noon na hindi nakasulat na umabot sa atin ngayon. Mahirap patunayan kasi hindi nakasulat. So, doon tayo sa nakasulat. Babalik tayo sa sola scriptura. Sasaliksikin natin ano ba yung aral patungkol sa topic na to, sa church o sa saints o sa hell o sa heaven o sa earth o paniwala ng mga tao, sa scriptures natin dapat sasaliksikin sa nakasulat. Sabi ng Panginoong Jesus, search the scriptures. Nagkakamali kayo sapagkat you do not know the scriptures. Matthew 22:29, kung di ako nagkakamali. Ngayon, anong paniwala ng church fathers? Meron akong nilista ko po rito, yung mga church fathers, babasahin natin. Sabi ni Athanasius, apostolic tradition. Yun, magkukote lang tayo. May selection of words or phrases lang tayo kasi mahaba yung sulat nila. Kaya Athanasius, ang tradition, sinasabi niya ay apostolic tradition. Kay Basil the Great, sinabi tradition of the apostles. Hindi niyo napapansin, hindi nawawala yung apostles. Ito yung unang mga apostol na tinutukoy ng Panginoong Jesus. Papansinin niyo, si Clement of Alexandria, sinabi niya, no, alam niyo kasi ang Alexandria noong unang panahon, itong city na to ay malakas ang impluensya sa komersyo, sa economics, sa society, at lumago ang Kristyanismo rito. Kaya ang teaching, nagsimula din, 5 yan Alexandria, Antioch, Jerusalem, no, Constantinople, yung mga church fathers, Rome, yung church fathers, yung mga aral nila dyan Diyan ang authorities sa kanila nanggagaling. Ngayon, sabi ni Clement of Alexandria regarding church tradition, derived directly from the holy apostles, Peter, James, John, and Paul. Pansinin niyo si Clement of Alexandria. Pag sinabing church tradition, sabi niya, derived directly from the holy apostles. Inisa-isa pa niya, Peter, James, John, Paul. Pansinin niyo, yung tradition, hindi galing sa church fathers. Wala kang mababasa kahit isa na pinaniwalaan nila
Ang church tradition galing kay Basil, galing kay Irenaeus, galing kay Hermas, galing kay Clement, no? Walang ganun. Pag sinabi mo kang tradition, 2 Thessalonians 2:15, by word or by letter from us, kaya nga from the apostles. So malinaw na po, ang mga church fathers, pag sinabi natin tradition, tama si Clement of Alexandria, derived directly from the apostles. So kung meron tayong tradisyon, ang iglesia mo ngayon, may tradisyon, may paniniwala, pero hindi galing sa apostol, hindi dapat tanggapin. Paano malaman galing sa apostol yung tradition? Dapat hindi siya kukontra sa letters o sa sulat ng mga apostol o sa Word of God o Scripture sa New Testament. Ganun po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Si Epiphanius of Salamis, ang sabi niya, apostles handed down to us. No, the apostles in Scriptures handed down to us. Yung tradition, the tradition that the apostles handed down to us. So galing pa rin sa apostles. Si Origen, teaching of the church from the apostles. Si Eusebius, Papias received sayings of the apostles. Sabi ni Eusebius, sa sulat ni Eusebius, dahil si Papias ay panahon after the apostles, I believe, naging estudyante niya ng mga apostol. Si Papias, kung tama yung pronunciation ko, sabi niya, he received sayings from the apostles. So, yun po ang tradisyon. Isabihin mula sa apostol. Mga apostol, 2 Thessalonians 2:15, tsaka 3:6, yun po. Okay, punta naman tayo sa Sola Scriptura. Pag sinabi po natin Sola Scriptura, Bible alone, Word of God alone, yung paniniwala mo, yung aral mo, dapat from the written Word of God. Kasi sa Sola Scriptura, galing sa apostol. So, in other words, how can we validate our teachings? From the Word of God, from the written Word. 2 John 9, sabi ni Juan, eto, from the apostles, nakasulat, matibay. Sino man lumampas sa aral ni Kristo at hindi manatili, ay wala sa kanya ang Diyos. Sabi, ang sabi pa dito, ang nanatili sa aral ni Kristo, 2 John 9, nasa kanya ama at anak. So, yung aral ni Kristo nakasulat No, sabi ko, kung may kakatok sa bahay nyo, huwag nyo tanggapin pag hindi dala itong aral na to, yung kanilang sulat. 2 Timothy 3:16, ang sinasabi doon, that all scripture are inspired by, is inspired by God. It is profitable from teaching, correction, no? Ito yung kailangan pantama, pantuwid, no? For rebuke, para maging matuwid tayo. Revelation 22:18-19, Sola Scriptura, sabi ni Jesus, Revelation 22:18-19, huwag magdagdag, huwag magbawas. So, Church Fathers, ano paniwala? Si Irenaeus of Lyons, we learn from none others that the plan of salvation handed down to us in the Scriptures. So, malinaw, in the Scriptures, ang basehan ni Irenaeus pagdating sa kaligtasan. Si Tertullian, adduce your proofs out of the Scriptures. Sabi nyo, no? Ilabas nyo inyong mga patunay, no? Out of the Scriptures. So, Bible alone, Sola Scriptura. Si Hippolytus, knowledge of whom sa Diyos we gain from the Scriptures. The Scriptures declare, let us look, whatsoever they teach, let us learn. So, Sola Scriptura pa rin. Ngayon, si Dionysius, we accepted whatsoever was established by the proofs and teachings of the Holy Scriptures. Si Dionysius. Si Athanasius, let no man add to this, neither let him take out from this. Sabi ni Athanasius, huwag magdagdag, huwag magbawas sa Scriptures. Ganon din si Augustine of Hippo. What more can teach you than what we read in the Apostles? Sabi dito, Holy Scriptures establish a rule for our teaching. Sabi rin ni Basil the Great, let God-inspired Scripture decide between us. Doctrines in harmony with the Word of God. So, sabi ni Basil the Great, let God-inspired Scripture decide between us. So, our doctrines in harmony with the Word of God. So, makita po natin, kahit ang mga apostles, ang mga church fathers noong unang panahon, tradition galing sa apostles. Sola Scriptura, let the Scripture decide between us. Wala tayong iaral, huwag tayong magdadagdag, huwag mababawas, kundi sa Scriptures. Bible alone.
Sapagkat sabi ng Panginoon, John 5:39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, because they testify of me. Sabi ni Jesus, believe and you shall have eternal life. Sabi ni Jesus. So,